sa atin, sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa inyo dito sa Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio. Ngayong pong araw na ito, ika-14 sa buwan ng Agosto, pinagdiriwang po ng Simbahang Katolika si San Maximilian Kolbe, isang pari at isang martir. Kilala si San Maximilian Kolbe sa kanyang debosyon sa mahal na Birheng Maria at sa pagpapalaganap nito. At noong mayroong makatagpo na isang preso na nahatulan ng kamatayan, ipinalit niya ang kanyang sarili para maglingkod sa concentration camp. Kaya nawa, tulad ng santong ito, San Maximilian Kolbe, tayo rin ay magkaroon ng malalim na debosyon sa ating Panginoon, gayon din sa mahal na Birheng Maria, at magkaroon ng kamay na tumutulong sa kapwa. Kaya taminin po muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong manaig sa mga pahirapang martir na si San Maximilian Kolbe. Ipagkaloob mong kaming nagdiriwang ngayon sa kanyang tagumpay ay makapanatiling di natitinag ng mga kumakalaban, pakundangan sa iyong pagkupkop sa amin araw-araw. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Josue. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Josue, sa araw na ito'y padadakilain kita sa paningin ng buong Israel. Sa ganito makikilala nilang ako'y sumasa iyo, tulad ng ginawa ko kay Moises. Sabihin mo sa mga saserdoting Levita na magdadala ng kaba ng tipan, na magtuloy na sila sa ilog Jordan. Ngunit hihinto pagtungtong ninyo sa tubig. At tinawag ni Josue ang mga tao. Hali kayo at pakinggan ninyo ang ipinasasabi ng Panginoon.
ang inyong Diyos at sinabi niya sa mga tao, dito nyo malalaman na sumasa inyo ang Diyos na buhay. Pagdating ninyo roon, lilipunin niya ang mga kanineyo, ang kabanang tipan ng Panginoon. Ang Panginoon ng sangkalupaan ay mauunang itatawid ng ilog Jordan. Kapag ang mga saserdoteng may dala ng kabanang tipan ay tumungtong sa tubig, titigil ng pag-agos ang ilog Jordan. Ang tubig ay matitipon sa isang lugar sa dulo. Sa pangunguna ng mga saserdoteng may dala ng kabanang tipan, umalis ng kampamento ang bayang Israel upang tumawid sa ilog. Malaki ang tubig ng Jordan sa panahon ng tag-ani. Nang sumapit sa ilog Jordan, ang mga saserdoteng may dala ng kabanang tipan, tumigil ang agos sa hulo, at ang tubig ay natipon sa tapat ng bayan ng Adam, lungsod na nasa tabi ng Sartan. Samantala, ang agos na pababa sa dagat na patay, sa Araba ay nagpatuloy hanggang sa natuyo ang ilog at nakatawid ang buong Israel. Malapit sa Jericho ang kanilang tinawiran. Nanatili sa gitna ng natuyong ilog ang mga saserdoteng may dala ng kabanang tipan, samantalang tumatawid sa ibayo ang buong bayan. Tuyo ang nilalakaran nila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Alleluia. Alleluia. Ang bayang Israel sa bansang Ehipto'y doon inilabas, nang ang lahing ito sa bansang dayuhan ay pawang lumakas. Magmula na noon, ang lumpaing Huday naging dakong banal. Ang yaong Israel, ginawa ng Diyos na sariling bayan. Alleluia. Ang dagat ng tambo nang ito'y makita ay tumakas na rin. Magkabilang panig ng ilog ng Jordan, doon ay humimpil. Maging mga bundok, katulad ng tupa, ay pawang nanginig, pati mga burol, nanginig na parang tupang maliliit. Alleluia. Ano ang nangyari at ikaw o dagat, wala ng dayuhan? Ikaw naman, Jordan, bakit ang tubig mo'y hindi na dumaloy? Kayong mga bundok, nanginginig kayong tupa, ang kapara, at ang mga burol, natakot na parang maliit na tupa. Alleluia. Magsitayo po lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, makailan pong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pa nito, sapagat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito.
Ipinasiya ng isang hari na pagbayarin ng kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang isang may utang na 10 milyong piso. Dahil sa siya'y walang ibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya ang kanyang asawa, mga anak, at lahat ng ari-arian upang makabayad. Nanikluhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari kaya ipinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya. Ngunit pagkaalis niya roon ay nakatagpo niya ang isa sa kanyang kapwa lingkod na may utang na 500 piso sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal. Sabay wika, magbayad ka ng utang mo. Naglumuhod iyon at nagmakaawa sa kanya. Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ipinabilanggo niya ang kanyang kapwa lingkod hanggang sa ito'y makabayad. Nang makita ng kanyang mga kapwa lingkod ang nangyari, sila'y labis na nagdamdam. Pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari. Kaya't ipinatawag siya ng hari, "Ikaw, napakasama mo," sabi niya. Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo. Hindi ba dapat ka ring mahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya'y ipinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapatid. Pagkatapos sabihin ni Jesus ang mga bagay na ito, siya'y umalis sa Galilea at nagtungo sa lupain ng Judea sa kabila ng ilog Jordan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa inyo pong lahat na naririto at nakikibahagi sa ating banal na pagdiriwang, sa mga sumasama po sa atin sa pamagitan ng ating Facebook Live, sa inyo po mga minamahal naming Pilgrims of Hope, ngayong pong taon ng Hubileo, uli, magandang umaga sa inyong lahat. Bakit ba kay hirap magpatawad? It is a common experience. It is so hard to forgive. Ikaw na sinaktan, ikaw na naapektuhan, ikaw na nagdamdam, ikaw na nakaramdam ng inis o galit sa iyong puso. Bakit kay hirap magpatawad? Meron po tayong sinasabing, to err is human, to forgive is divine. To err is human, to forgive is divine. Ang pagkakasala o ang pagkakamali, ito'y gawaing pangtao. Sino ba dito ang hindi nagkasala minsan sa kanyang buhay? Hindi natin pwedeng itanggi that we are all sinners. Lahat tayo nagkakasala. Lahat tayo nagkakamali. Pero kalakip ng ating mga pagkakasala, in one way or another, meron tayong naasagasaang tao, meron tayong nasaktang tao, meron tayong naargabyado. Kaya ang hiling sa atin, ngayong araw na ito ng ating Panginoong Yesus, magpatawad. To err is human, to forgive is divine. Dahil ang pagpapatawad, ito'y gawaing pang Diyos. It is the work of the divine. Hinihiling ni Jesus na yung kanyang gawain, na yung gawaing pang Diyos ay magawa rin natin, matularan natin bilang tao kahit gaano kahirap. Kaya mahirap magpatawad dahil ang pagpapatawad ay gawaing pang Diyos. Kaya nga narinig natin sa mabuting balita para sa araw na ito, si Pedro, na nagtatanong sa ating Panginoong Yesus, Panginoon, makailan pong patatawarin ng aking kapatid na paulit-ulit na nagkasala sa akin? Makapito po ba? Ano yung ibig sabihin ni Pedro dito? Para po sa mga Hudiyo, ang number 7, it is a perfect number. Kaya sa kanyang isip, doong sinabi niyang makapito po ba, higit sa ipinag-uutos ng batas ng mga Hudiyo, yung pagpapatawad. Dahil muli nating babalikan, para sa Diyos,
Para kay Jesus, wala namang hangganan ng pagpapatawad. There is no limit. There is no condition na hinihiling si Jesus para sa pagpapatawad. Kaya nga kita ninyo ang sagot ni Jesus kay Pedro, hindi ko sinabing makapito, kundi 70 ulit pa nito. We are not taking this literally na, sige, computing ko, 70 times 7, 490 ata yun. Di tatarahan ko itong aking kapatid na ito, itong aking kaaway na ito ng pagpapatawad na ibibigay ko sa kanya. Kapag ka ako'y nasagad, wala na. Hindi ko na siya patatawarin. No. There is no limit to forgiveness. There is no limit in granting or for your brother who asked sorry from you. Dahil ikaw mismo, tandaan mo, ikaw din ay pinatawad ng Diyos. Kaya nga narinig natin yung talinhaga sa mabuting balita. Kwento ng isang hari na mayroong isang tauhan o isang alipin na nagkakautang sa kanya ng 10 milyong piso. Pero napatawad, pinagbigyan dahil siya'y nanigluhod at nakiusap. Pero noong itong aliping ito, itong kawal na ito ang nakakita ng kapwa alipin na nagkakautang sa kanya ng 500 piso, hindi niya kayang patawarin. Bagkus sinakal at pinakulong pa. Mga minamahal kong kapatid, kaugnay ng talinghagang napakinggan natin sa umagang ito, tayo rin ay mag-isip, tayo rin ay magnilay. Kaya ko bang magpatawad ng aking kaaway? Tandaan natin, tayo mismo ay pinatawad. Tayo mismo ay pinagbigyan ng Diyos ng paulit-ulit. Hindi lamang 7, hindi lamang 10, hindi lamang 20 beses, hindi lamang 7 beses. Sa paulit-ulit nating paglapit kay Jesus, sa tuwi-tuwi nang tayo humihingi ng tawad, we are always forgiven. And the sacrament of confession is always readily available for us. Lumapit lang tayo, magkusa lamang tayo, manikluhod lamang tayo, and forgiveness will be given in an instant. Wala nang kondisyon, wala nang limitasyon. Kaya tayo rin, tayo hinihiling ni Jesus na matutong magpatawad. Kaya sa araw na ito ng ating pagsasama-sama at pagnililay sa banal na Eucharistia, inaanyayahan tayo ni Jesus. Magpatawad. Magpatawad. Let us do something which is divine. Let us do something which is God's. Dahil ang hiling niya para sa bawat isang naghahangad na sumunod sa Kanya, gawin natin ang Kanyang gawain. Even if it is to err is human, to forgive is divine. Hindi imposible. Dahil ang pagpapatawad, walang limitasyon at walang kondisyon. Magsitayo po lahat. Mga kapatid, kalakipang malalim ng pananampalataya sa pangakong kaligtasan ng Diyos, magsama-sama tayong magpahayag ng ating kahilingan sa Amang Maawain. Buong pagkakaisa tayong lumuhog sa paghingi ng Kanyang mga biyaya. Ang atin pong itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang pangakong kaligtasan ng Diyos ay maitanim ng simbahang katolika sa puso ng mananampalataya at magsilbing ilawanawa ang kanilang pananampalataya sa paghihintay ng pangakong kaligtasan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang kaligtasang ibinibigay ng Diyos sa hinirang na bayan ay patuloy niyang maipagkaloob sa lahat ng bansa sa sanlibutan at nawa ang mga hinirang na lider ay maging matapat sa kanilang tungkulin na maghasik ng kapayapaan at pagmamahalan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang kahandaang hinihingi ng Panginoon ay maipakita nating nagtitipon sa pagdiriwang na ito at nawa kasama ang ating pamilya ay magsikap tayong lahat na mapailalim ang ating pananampalataya kay Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga kapatid nating nawawala at pinaniniwalaang pumanaw na, partikular ang mga sabongero, nawa
ay pagkalooban sila ng Panginoon ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan at ng walang hanggang kapahingahan sa kanyang kaharian. Nawa ay makamtan nila at ng kanilang mga naulilang pamilya ang kapayapaan ng kalooban sa pamamagitan ng pagkakamit ng hustisya at kapatawaran. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Makapangyarihang Ama, pag-isahin mo nawa kami at ipagkaloob mo na ang aming pananampalataya ay patuloy na mag-alab sa paghihintay sa mga biyayang magdudulot ng kaligtasan sa iyong sambayanan. Sa pamamagitan ni Hesu Kristong aming Panginoon. Amen. Ang lahat po'y magsiupo. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa pagpapala mo, ganda ng bawat puso, pagkat pinibig mo, ako'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Magsitayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakabanalin mo at basbasan ng mga alay na nakahanda upang paalabin ito ang aming diwa sa ningas ng pag-ibig mo na nagdulot ng tagumpay sa pagpapakasakit ni San Maximilian Kolbe sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si San Maximilian Kolbe ay parangalan. Sa ikapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan ng iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay,
Pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Uli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leon na aming Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan, kaawaan mo, at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ni San Jose, na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal tulad ni San Maximilian Kolbe, gayon din ni Santo Padre Pio na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyong ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumain niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ang mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Maging mapalad sa latang gabi. Ang pangarap ko ay bigyang daan. Sa landas mo'y hawin ang buhangin ng gulong. Ang ulap na nagsisilbi, dilim sa langit ko. Gawin at gawin lahat ang sa buhay kong tigang. Mula sa pagkakasadlang, muling ibangon mo at umasa kang maglilingkod sa'yo.
Ang isasagwapong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pangbansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay makapagdulot nawa sa amin ng katatagan na nagkaloob ng katapatan sa paglilingkod at tagumpay sa pagtitiis ng pagsubok sa iyong martir na si San Maximilian Kolbe sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin nilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Banggitin ng tahimik ang mga personal na kahilingan. Di mang karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenaria ngayong taon ng Jubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kaniroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po naming ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng ulibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway magindaan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo, ang Ministry for the Youth ng Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio ay patuloy na nag-aanyaya sa mga kabataan na nagnanais maglingkod sa ating simbahan sa iba't ibang pamamaraan. Pagbasa sa misa, pagiging kolektor at pagsama sa iba pang mga gawaing pangsimbahan. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating opisina para sa pagpapalista. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos po ninyo ang inyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, langis, miracle robes at healing bundle sa nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Naway pagpalain kayo ng makapangyarihan at laging nagmamahal sa ating Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglay ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.